sa buhay din Brother Makoy. First time niya na solo umawit. Ito po, ating special number. At ngayon po, samahan niyo po ako mga kapatid sa ating series. At ito naman po ang pagkakataon upang ang Panginoon ang maghahatid sa atin ng kanyang salita. So first, ay tayo ho ang mga performers at ang Diyos ang ating audience. Ngayon ay ang Panginoon naman ang siyang magsasalita sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita para po sa mensahe. So samahan niyo po ako muli in Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. So ito po yung last part ng ating series about passing on our spiritual legacy. Okay, so kung nakita na po natin sa ating mga Biblia, tayo po'y sandaling magsitayo para po sa pagbasa. Ito po ang salita ng ating Panginoon at atin pong tingnan sa asalin ng ating mga Biblia. Aklat ng Deuteronomy 6 verse 4 to 9, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Panginoon po ang kapurihan, at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataong muling makapakinig kami ng inyong pong salita. At sa pamamagitan nito, O Diyos, patuloy kaming hubugin sa wastong pamumuhay kung paano po namin ihahanda ang susunod na henerasyon ng mga Kristiyano sa mundong ito, Panginoon, sa magiging sitwasyon po sa hinaharap ng sanlibutan ito. At kung paano po kami haharap at patuloy na maninindigan para po sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin ang iyo pong kaloob na kaliwanagan ng isip, Santong Espiritu po, ang patuloy po na magkaloob sa amin, O Diyos, at hindi po kami ma-distract ng anumang maaaring gamitin ng kaaway upang hindi po kami makinig sa iyo pong salita. At ang inyo pong lingkod, Ama, itago niyo po lamang ako sa likod ng inyo pong kabanalan at ikaw lamang ang aking maitaas sa paghahatid ng iyo pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na. So muli, ang ating topic is about preparing the next generation sa magiging buhay ng isang mananampalataya sa mundo. So we know that lahat tayo ay sinasani ng Panginoon for a greater purpose. Sinasanay po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga persecution at mga trials para mas maging malinaw sa atin yung tinatawag nating ultimate purpose ng buhay natin sa mundong ito. And that is to glorify God. Bigyan natin ng luwalhati ang Diyos sa pamamagitan po ng ating commitment o yung ating pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. So dati, ang buhay natin ay umiikot lamang sa personal ambition. Yung ating pansariling hangad sa buhay, kagaya ng hangarin ng isang taong separated from God. So spiritually dead. Mula po sa Panginoon na umiikot lamang sa mga material na bagay, umiikot lamang sa kanyang career, umiikot lamang sa kanyang sarili. So yan yung ating buhay before. Yan yung ating pag-iisip before. Kung ano yung konsepto ng buhay para sa atin is nakikita natin sa iba. Ito yung kanilang point of view bilang isang tao. Pero ngayon, na tayo ho ay isa ng may personal na relasyon sa Diyos, so nagkaroon na po ng restoration yung ating relasyon na nasira because of sin. So nabago na yung ating pananaw, nabago na yung ating mithiin. At ang mitiin na natin ngayon ay paglingkuran ng Panginoon. At isang mukha ng ating paglilingkod sa Diyos ay kung paano natin ihanda
ang mga taong nakapaligid sa atin sa darating na panahon. So, para bang ang tawag mo natin dyan is inihahanda natin in a way na sila ho ay magiging faithful o magiging tapat sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya ano po ang dapat nating gawin sa kanila upang ma-assure natin sa biyaya ng Panginoon na kung tayo man ay mauna sa kanila, ay mananatili silang naglilingkod sa Diyos. Mananatili silang tapat sa Panginoon, anuman ang mga pagsubok na kanilang pagdadaanan. So ito po yung ating objective, to establish a faithful generation of believers by the grace of God in this time of unrighteousness and ungodliness. So sa kabila ng mundong unrighteous and ungodly, walang takot sa Diyos, ipinangangalandakan ang kasalanan, So wala nang kahihiyan na gawin ang bagay na detestable sa Panginoon. So ito yung bagay na ating itinuturo o ituturo sa younger generation ng mga mananampalataya. So primarily, mga anak natin. So kaya nga, ang bahay po, ang tahanan po, ang unang paaralan. Hindi po ba? Ang mga guro, sila ho ay sisilbing pangalawang magulang. So, syempre, pag may pangalawang magulang, may una. Sino bang una? E di tayo mismo. So, bilang magulang, tayo yung unang magtuturo sa kanila. Di ba? Hindi lang ang ituturo natin is about how to be good or paano maging isang mabuting tao, kundi ang ituturo natin is kung ano yung ating pagkakilala sa Diyos. Paano natin nakilala si Kristo, ano yung mga pinagdaanan natin before, at ito ang ginamit ng Diyos para makilala natin ang Panginoon. Okay? Kaya ito po yung ating first point, the principles in passing on our spiritual legacy. So, by our confession of faith, so yung lalim at yung kalinawan ng ating pag-iisip, ng ating paniniwala patungkol po sa Panginoon, and then yung commitment natin sa Panginoon, yung ating affection, pagmamahal natin sa Panginoon, and then yung ating consciousness, kamalayan sa ating dapat gawin ayon po sa salita ng Diyos. So ito yung mga principles na makikita natin. Sabi nga po dito sa verse 6, that these words that I command you today shall be on your heart. Hindi lang yan magsisilbing ritual lamang o seremonya na laging yung i-observe. So primarily ito po ay address ng Panginoon sa Israel nung sila ho ay papunta na sa promised land o lupang pangako. So sabi dyan, these words that I command you today shall be on your heart. So inyong ilalagay sa inyong mga puso. Iingatan ninyo sa inyong mga puso. So hindi ito just literal lang. Bagamat sa Israel may literal na kailangan gawin sila. Pero in general po, ang emphasis po dito is spiritual. Na talagang isa sa puso ho natin ang lahat ng itinuturo sa atin. Mula po sa salita ng Panginoon. Kaya ito po yung tinatawag nating principles. And now, so nandun po tayo sa tinatawag nating practices. Ano yung ating ilalapat bilang pag-iiwan natin ng tinatawag nating spiritual legacy sa ating mga nakababatang henerasyon ng mga Kristiyano o kung sa ating mga tahanan is ang ating mga anak. So we have first an incisive teaching of God's Word. So yung salitang incisive means matalas. Na klase ng pagtuturo, hindi lang basta itinuturo natin o isineshare natin, kundi paano ito magiging matalas sa kanila, paano ito magiging, unforgettable sa kanila. Kasi yung pag sinabi nating incisive ay bagay na masakit, bagay na magmamarka sa kanila. Para bang isang malakas na palo na magmamarka sa kanila na ang kanilang ginawa ay hindi tama. Di po ba? So siguro may ganun tayong experience ng bata na pinalo tayo ng magulang natin na hindi naman ho yung klase ng pagpalo na abusive. Na basta lang galit kaya na mamalo. Isang malakas na palo pero nagtanda. Yan. So yun yung actually, yun po yung biblical.
So, paluin in a way na talagang hindi nila malilimutan na ang kanilang ginawa ay mali. Okay? So, ganun din po when it comes sa salita ng Panginoon. So, let us teach them incisively. So, sa pamamagitan ng ating komunikasyon. So, kumusta yung ating komunikasyon sa ating mga anak? Malinaw ba yung ating communication? Ano ba? So, consistent ba yung ating communication? O there is no communication sa bahay? Walang imikan. Ano po? Walang imikan sa loob ng tahanan. Hindi man lang mga musta. Okay? So, next is our conversation. Meron ba tayong time to talk? Pag-usapan ang mga bagay-bagay? At nagiging daan ba ito para mapag-usapan din natin ang mga bagay tungkol sa Diyos, spiritual na issues? Kaya, ang pagtuturo sa ating mga anak ng salita ng Diyos ay kinakailangan sa tahanan. So, it is necessary to teach our children with God's Word in our home. So, hindi lang ang subject natin sa bahay ay household chores. Dapat pag nasa bahay ka, ganito ka, ganyan, ganyan, ganyan. Pag may nakitang kalat, dampot kahit hindi iyong kalat. Okay? So, hindi lang yun doon lang umiikot yung ating komunikasyon sa ating mga anak. Okay? Kundi nandun yung ating pagtuturo sa kanila na ang buhay sa mundong ito ay hindi ho permanente. Ang buhay sa mundong ito ay pwedeng sa tingin mo ay adventurous, pero hindi yan permanente. Ano po? Kasi pag once na namatay na tayo, once na natapos na yung buhay natin sa lupa, yun yung totoong dapat nating paghandaan. At ito yung tinatawag nating eternity o walang hanggan. Di po ba? So yun po yung sinasabi mga kapatid. And how alarming it is for a Christian home without parents instructing their children to righteousness. Hindi ba tayo naaalarma na kung nakikita na natin ang ating mga anak ay sobrang tigas ng ulo? Di ba? Pero wala tayong aksyong ginagawa para i-address yung ganong sitwasyon sa ating mga anak. So, without parents instructing them to righteousness and disciplining them toward righteousness. Nakakatakot ho ng isang Kristiyanong tahanan ay walang disiplina o walang pagtutuwid sa pagkakamali. At sa halip ay tolerance ang nangyayari. So matutulad ho tayo sa mga magulang na ang authority ho ay ang anak at hindi sila. So yun po yung magiging senaryo. Kapag wala ho tayong pagpapakita ng authority sa ating tahanan, kailangan yung magulang talagang maging magulang siya. Hindi nang gugulang. Kundi siya'y magulang sa kanyang mga anak. And how can they behave as next generation of Christ's followers if there's no allotted time in our home for learning, but instead chaos? So, wala tayong natututunan sa bahay kasi puro away. Ang larawan ng isang pamilya na walang Panginoon sa buhay. So sabi nga, chaos everywhere. Kaya ang magiging tendency ng bata, magkukulong na lang siya sa kwarto. Mag-gadget na lang siya. Di ba? Kasi pag nagkaharap-harap, magulo. So walang harmony, walang pag-ibig. Sana hindi ganito sa atin. Amen? And teaching them is not only the necessary practice that we need to apply. Hindi lang tuturuan natin sila. Sa verse 8 and 9, makikita natin, not only teaching, but walking. Okay? Yung paglakad natin. Kaya ang ating ikalawang subpoint is an indefatigable walking by God's Word. So the word indefatigable means untiring, walang pagod, relentless, walang humpay. So yun po yung salitang indefatigable. Kaya nga, yung Greek word is what? Fatigue. Okay? Pagod. So walang pagod na paglakad sa salita ng Diyos. Sabi po ng verse 8, tingnan po natin muli, you shall bind them as a sign on your hand,
and they shall be as frontlets between your eyes. So muli, hindi po ito literal, pagka sinabi dito na you shall bind them as a sign on your hand. So dapat ang mga Christians daw ay may bracelet, tapos nakaikot lahat ng verse. So hindi ho yun yung, kumbaga hindi siya instruction sa atin na dapat ganon, na may bracelet ho tayo na may Bible verse, tapos meron ho tayo dito sa noo na may Bible verse. O ipapatato natin sa ating noo ang Bible verse ng literal. Hindi po ganon ang sinasabi dito. Ang sabi dyan, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets. So, again, we have to consider sino ang sinulatan. Israelites. Okay? So, ito ho ay tradition na ino-observe ng mga Israelita na hindi naman ho para sa atin. But, the concept, yun pong principle, ay para din sa atin. It applies sa lahat. Okay? It applies sa lahat. So, first, they were instructed to exhibit their allegiance for God with this. So, kasi nga, ang gusto ng Panginoon sa Israel, makilala sila bilang bayan ng Diyos. Because they were surrounded by idolatry, pagans. Kaya ang gusto ng Panginoon, makilala sila bilang bayan ng Panginoon. At isang paraan para sila'y makilala bilang bayan ng Panginoon is itong ganitong ritual. Okay? Kanilang itatali sa kanilang mga kamay ang kanyang salita at ilalagay sa pagitan ng kanilang mga mata ang salita. So, yun po yung traditions na sinabi po dito na dapat nilang gawin. But it's more than that, because the purpose was to serve it as a sign of covenant relationship and obedience to God. So, ang purpose ho is pagpapakita ito o tanda ito ng kanilang tipan. Ano po? Covenant relationship. So, anong covenant relationship ito? So, kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Abraham, di po ba? Na sila ay magiging bayan ng Panginoon. So, manggagaling sa kanya ang isang bansa na sindami ng buhangin sa dagat. Kaya, tingnan po natin, ano po, ang sinasabi po rito, na ito din ho ay tipan nila bilang bayan ng Diyos. At sa pamamagitan po ng instruction na ito, maipakita nila na sila ay tunay na bayan ng Panginoon, hindi lamang sa ritual, kundi sa kanilang pamumuhay. Kaya ito po ay kahalintulad po sa atin. So, subpoint po natin, number 1, the Word of God must settle in our actions and in our thoughts. So, yung concept or yung principle na makikita ho natin sa verse 8, hindi siya lang literal, kundi may tinatawag tayong symbolic gesture na ipinapakita rito na kinakailangan ang salita ng Panginoon ay mag-sync, sabi nga, sa ating ginagawa. Mag-sync in sa ating ginagawa at sa lahat ng ating iniisip. So yun po yung application sa part 2 natin. Although sa Israel, literal. Kasi ito yung tinatawag nating tradisyon ng paggamit ng tinatawag po nating phylacteries. So nabanggit po ito ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 23 bilang komprontasyon ho niya sa mga Pariseyo. So tingnan po natin in Matthew chapter 23 verse 5. Okay? So ano ba yung sinasabi ditong frontlets? Ano ba yung sinasabi ditong dapat itatali sa kamay? So ito po yung sinabi, Matthew 23 verse 5. They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long. So pag binasa ho natin itong Matthew, tapos hindi natin titingnan in the Old Testament, ano yun? Ano yung phylacteria o phylacteries? Ano yung mga fringe na sinasabi dito? Or tassels sa ibang salin. So ito po yung tinatawag na phylacteries, yung pong sinasabi dito na you shall bind them as a sign on your hand and on your head. Between your eyes. So ito yung tinatawag na phylacteries, also called as tefillin.
So may iba pang tawag ho sa tinatawag na phylacteries. And these are small leather boxes that contain portions of the law of Moses. So doon sa tinatawag na phylacteries, ito yung mga kahon made of leather, and inilalagay ho doon yung mga tinatawag na portions o bahagi ng law of Moses. So which includes itong ating passage. And meron pang other part ng Exodus and ng Deuteronomy na nakalagay din po dito sa tinatawag na phylacteries. And these are strapped to the wrist and to a sort of headband so that one literally carries the laws of God over his eyes and on his hands. So sa part ng isang Israelita, bilang observance niya at pagsunod niya sa Diyos, kailangan may nakatali sa kanya na ganito. Ano ho? And literally, nakalagay ho doon yung verse na sinabi ng Panginoon na dapat ito ay nakalagay lang sa inyo. Ano ho? And sa inyong mga, sabi doon, between your eyes. Actually, kung between your eyes, dito siya. Sa noo. And he confronted the Pharisees of their hypocrisy by broaden. Yan. So, broaden their phylacteries. So, kung titinan po natin, there's a certain dimensions na ibinigay ang Panginoon, anong sukat, pero ang ginawa ho ng mga Pariseo, pinalaki nila. Para mas kapansin-pansin at sila ay maging, kumbaga, sila ay maging kapuri-puri. Ano po? Sila ay papupurihan ng tao, dami mong dami mong Bible verse dyan dami mong baon Okay? Pero nagiging yan, pride, kumbaga, way to pride, nagiging pride yan ng tao. So, let's say, ang dami nating alam, pagdating sa Word of God, marami tayong alam na Bible verses. Paano natin na-apply? Okay? Kaya hindi sukatan na ikaw ay totoong ligtas o ikaw ay mature na Christian kung marami kang alam. Ano po? Kundi yung humble obedience. Yung kababaang loob mo na sumunod sa salita ng Diyos. And this does not mean a literal observance only, but a matter of the heart. So these are all matters of the heart, and there must be a humble reception of the Word. Hindi lang basta tayo magaling mag-input ng salita ng Diyos sa ating utak. Kundi marunong tayong tumanggap ng salita ng Panginoon. We humbly receive the Word and let it rule in our hearts. At ito ang hinahayaan nating mamuno sa ating mga puso at sa ating mga galaw. Yun po yung significance ng verse 8. Hindi lang siya nakatali, hindi lang siya nakalagay literally sa atin. But the application here is let it rule. Let the Word of God rule in our hearts. Colossians 3, tingnan po natin. 16 and 17. Okay, ang sabi dyan, Colossians 3, 16 and 17, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So take note the word dwell. Kasi yung salitang dwell ho dyan, ibig sabihin is to be at home. Okay? That is the meaning of the word dwell. Let the word of God at home in you. Sana at home yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Hindi estranghero ang salita ng Diyos sa atin. Although, at some point, may pagka-strange, sabi nga, ang salita ng Panginoon kapag technical. Pag masyadong technical and theological yung term. Pero, sabi nga, yung essence ng Word of God, kailangan siya ay at home sa atin. Kaya, here is the question.
Is God's Word at home in you? At home ba ang salita ng Panginoon sa atin? Or strange? Sabi nga, or strange tayo sa Word of God. Di ba pagka tayo ay nasa bahay, nagagawa natin lahat ng gusto natin. Pwede nating itaas ang ating mga paa pag tayo nag-gadget o nanonood. Di ba? Lahat ng postura na gusto natin kapag tayo kumakain, nagagawa natin. Pero sa labas, hindi pwede. Kailangan naman pag ikaw ay kumakain sa labas, nakataas ang paa. Hindi kaya, sabi nga, pag ikaw ay kumakain sa labas ay sabi nga, kung ano yung personality mo sa bahay, yun pa rin sa labas. So, hindi. Ano po? So, kaya dito rin sa atin, when it comes to the Word of God, is God's Word at home in you? At home ba ang salita ng Panginoon sa atin? Does it dwell, sabi dito, in you richly, while teaching and admonishing one another, while singing praises to God? Kaya mas masarap umawit sa Panginoon if the Word of God is at home in you. Talagang nasa puso natin ang kanyang salita. Hindi lang dahil alam natin yung kanta. Hindi lang dahil alam natin yung lyrics o yung tono. That is number 1. Okay? It must settle in our hand, sabi nga, in our hearts and in our hands. Nakatatak sa atin, nakaukit sa atin ang salita ng Diyos. And, verse 9. Sa ating passage po, balik po tayo. 6 verse 9, you shall write them on the doorposts and on your gates. So this is a literal, sabi nga, isa pang literal na instruction ng Panginoon sa mga Israelites na hindi lamang nakatali at nakalagay sa inyong noo ang salita, kundi inyo rin itong isulat sa mga hamba ng inyong pinto, doorposts, at sa mga tarangkahan or gates. So, hindi ho ito nagpo-promote ng vandalism. Ano po? Hindi yung nagpo-promote ng kagaya ng halimbawa, isang bata, toddler. Di ba ang bata, usually, part ng kanyang development, yung pagsusulat sa pader. So, hindi yung ibig sabihin na sulatan mo yung dingding mo ng kung ano-ano. Kahit sabihin nating Bible verse yan. So, hindi yun yung instruction dito. Hindi po ito yung itinuturo dito. But ito ho ay tradition din ng mga Israelites. At ito ho yung tinatawag nating mezuzah. Okay? Mezuzah. Ang mezuzah is the Hebrew word which means doorpost. And mezuzah is a small piece of parchment usually containing the Shema, folded or rolled in a small case, placed in a small case, and attached to the right side of the doorway of a home at a shoulder height. Yun po yung tinatawag naman na mezuzah. Ito yung sinasabi po sa verse 9 na dapat gawin ng mga Israelites. Okay? Hindi po ba dati mga kapatid? So, meron tayong kamalayan when it comes sa pinto at sa tarangkahan. So, familiar tayo doon sa paniniwala na dapat ang pinto at ang gate ay nakaharap saan? Sa silangan o sa east. Kaya yung pungsoy, sabi nga, huy, malas yan. Bakit ang pinto ay nakaharap sa kanluran? Dapat sa east. Ilipat ang pinto. Ang kalsada ay nasa kanluran. So, ibig sabihin, ang front door, ililipat mo sa likod. Para lang swertehin. So, may significance dun sa lumang paniniwala sa mga superstitions, di ba? Yung pong passageway o yung pinto, dapat sa silangan nakaharap. Kasi nasisikatan ng araw. Di ba? So, yun yung makikita din natin dito sa part na ito na that the Word of God must serve as a channel of blessing. A channel of His blessing from our home to the world. So, mula sa loob, palabas, kailangan ito yung maging daanan ng pagpapala ng Diyos.
Hindi yung inaasam natin na yung pagpapala magmumula sa labas papasok. Kasi ang pagpapala ho sa Panginoon magmumula. At kung hindi ho yan kung hindi ho yan magmumula sa loob ng tahanan, palabas. So, hindi ho tayo nakaayon doon sa turo ng Diyos. Again, I will read. You shall write them on the doorposts. So, in such doing, ano po? Sabi nga, pag ginawa nila ito, nagiging way ito para sila'y maging blessing ng Panginoon. Hindi lang sa loob ng tahanan, maging sa labas. Kaya, the Word of God must serve as a channel of His blessing from our home to the world. Hindi yung sarado-kandado ang inyong bahay. Secluded. Ayaw lumabas. But the will of God, ang kalooban ng Panginoon sa atin, tayo ho ay maging pagpapala ng Panginoon sa sandaigdigan. Kaya nga, Matthew chapter 5, let your light so shine before men that they may see your good works. So how? Paano nila makikita ang yung good works kung nakakulong ka lang sa bahay? Paano nila makikita yung liwanag na sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 16 kung ikaw ay nasa bahay lang? Ito yung significance ng verse 9. Write them on the doorposts. Hindi lang yung nakalagay sa pinto ninyo, literally ang John 3:16, o di kaya may nakasabit sa pinto ninyo na God bless our home, o di kaya yung inyong tawag doon? Punasan. Rubber mat, or tawag doon? Basahan. May nakalagay ding God bless our home or welcome. Hindi ho ganoon. Ang ibig sabihin nito, mula sa tahanan, so nandito yung training and instruction and discipline, lalabas ka. At ikaw ay maging liwanag ng Diyos sa madilim na mundo. Okay? So, this is a tradition of placing a mezuzah, and it dictates, actually, karagdagan po ito dun sa mezuzah. Tradition dictates that it be placed within 30 days of moving into a new home. So, may certain period of time. Kung kailan nakalagay ito sa hamba ng kanilang mga pinto. And doorway or doorpost, actually, mga kapatid, is a symbol for God's presence. Ito'y pagpapaalala ho ng presensya ng Panginoon if we recall the Passover, Exodus chapter 12. Saan ho ipinahid ang dugo upang ang anghel ng kamatayan ay hindi makapasok sa loob ng kanilang bahay. Sa doorpost, di po ba? Sa hamba ng kanilang mga pinto. Instruction po ng Panginoon. Kaya may commemoration, some kind of commemoration. Itong tradition na ito para sa kanila. Ito'y pagpapaalala sa kanila ng pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga ninuno because of the blood. Doon sa doorpost. Kaya wala hong namatay doon sa kanila. Otherwise, kung wala, so angel of death, pasok. Sinong mamamatay? Panganay, firstborn. Kaya mapalad ho yung mga firstborn ho na nandito. Hindi na ho natin kailangan magpahid ng hambadiyan para hindi ho mamatay. Okay? So yun po ang sinabi dyan. It is also a matter of the heart. Hindi ho ito literal lang nasasabihin na dapat sa hamba ng pinto natin magsulat tayo ng John 3:16. O di kaya doon sa may pinto may naka-display na Bible verse diyan. Parang yan, tawag doon, pangontra. Yun. Kasi nakakita pa ho tayo ng mga bahay na may bawang. Nakasabit sa pinto. Pangontra yan. Magbubudbud ng asin. Sa paligid ng bahay, kulang na lang ay paminta. Okay? Para mahapdi sa mata.
Hindi makapasok, mapi sa mata. Umahatsing sila. So, hindi po Okay? But here, it is a matter of the heart. So, ayon po kay Dr. Atley, Bob Atley, this is a symbolic gesture that God is to have a part not only in our home life, but in our social life. Hindi lang ho ang pagiging Kristiyano ho natin ay umiikot lang sa bahay. Amen. Sabi nga, kailangan in our social life, nandun pa rin yung salita ng Diyos. Paano tayo makipag-usap sa ating mga kapitbahay? Paano tayo makihalubilo sa ating mga kaibigan? Paano tayo makipag-communicate sa ating mga kaopisina, sa ating mga kaklase, even sa mga strangers? Pag nagtanong sila, Tutoy, saan ga itong lugar na ito? Alam mo ga? Kilala mo ba si ganito? Alangan namang hindi mo pansinin. Alangan mo namang bastusin mo. Kung alam mo naman ang sagot, ay dito po, punta ho kayo doon sa sa ganitong lugar. Tapos may 2 kanto ho doon. Pili lang ho kayo. Kung saan ho doon sa 2. Hindi ko rin alam eh. Ay parang Google Maps Sabi nga, ituturo ka, dead end pala. Okay. So, ito po yung tinatawag nating symbolic gesture that God is to have a part not only in our home but in our social life also as well. Kaya yung social media na yan, hindi ho natin gagamitin yan or aabusuhin natin with such, ano ba tawag natin doon? Yung mga komento na hindi naman nakatutulong, or ranting, di ba? Kasi temptation ng kaaway sa atin yan eh. Pagka nakita natin sa social media, what's on your mind? Magta-type ka na lang. Na hindi mo na natin iniisip kung ito ba ay makasisira sa atin. So ito yung sinasabi mga kapatid. Doorposts represent the presence of God and may refer the place of social meeting and justice. So ito yung maging pagtitipon or tagpuan. So meeting, which means tagpuan. Tagpuan ng magandang samahan. O tagpuan ng magandang usapan. Sa pinto o sa gate man. Pag may nanghingi, sabi nga, so, paano natin maipapakita yung ating patutuo sa kanila? Hindi yung alis. Diba? Pagka nakakita ka ng nanghingi, alis! Para ka nagpapalayas ng pusa. Okay? Passing on our spiritual legacy has also to do with our social life, our testimony and behavior to the unbelievers in our community. Kaya, the question again here, how is your walk outside? Kumusta yung lakad sa labas? Kumusta yung ating paglakad sa labas? Tinuturuan tayong lumakad in holiness sa labas kaya? Can unbelievers testify of your faith in Christ? Kahit ba mga hindi mananampalataya ay magsasabing talagang ang taong yan ay siguro sa term nila is banal. O sa term nila is devout or religious. Talagang pag kinausap mo yan, laging ang binabanggit niyan si Kristo. Ang binabanggit niyan lagi ay langit. Hindi yung binabanggit lagi yung mga nangyayari sa bansa natin na nakakadagdag lang ng sakit ng ulo. Colossians 4 verse 2 to verse 6. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Verse 5, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt,
that you may know how you ought to answer each person. But I am not a wise person. So parang may excuse pa tayo dito. Hindi naman po ako marunong sumagot. Hindi po ako marunong makihalubilo. James 1, verse 5. Ask for wisdom. Let him ask of him. Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Hindi ka naman sasagot sa ganang iyo. Hindi mo sila sasagutin with your personal opinion, but you stand for God. You stand for His Word. Kaya tayo manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng karunungan. Amen? Amen. Kaya again, ang sabi dyan, it must serve as the channel of His blessing from home, sabi nga, from inside to outside. So, baliktad sa hindi Kristiyano. Kasi sa Kristiyano, umaasa siya ng swerte mula sa labas, papasok sa loob. Pero sa atin, ang pagpapala ay galing sa loob, palabas. Kasi meron ng nurture na nangyayari. May instruction and discipline na nangyayari sa loob sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? So ito po ang ating conclusion, mga kapatid. In passing our spiritual legacy to the next generation of believers, it begins with walking our teaching. So nagsisimula lang yan, or nagsisimula ito sa paglakad natin sa ating itinuturo. In other words, we should walk our talk. Nilalakaran natin ang ating itinuturo. Hindi lang basta tayo nagtuturo, pero kung wala tayong pamumuhay o pagsunod sa ating tinuturo, wala tayong maiiwang magandang legacy sa susunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Baka maging alaala natin sa kanila ay hindi maganda. Pwedeng naaalala tayo pero hindi sa magandang example. Or merong some kind of weakness na yun yung magmamarka sa kanila. Pero sa atin, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa ho tayo. Let us redeem the time because the days are evil. Kagaya ng sinabi ni Pastor Jack, dun sa kanyang devotion in Psalm 90. So, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kung hindi tayo marunong magpahalaga sa oras, we cannot live wisely. Hindi tayo magiging marunong sa maraming bagay. Kaya unahan na natin ang panahon. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon at karunungan upang mailapat ang kanyang salita. Ihanda natin ang susunod na henerasyon ayon sa obligasyon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang ang susunod na henerasyon ay maging masigasig din at tapat na maglilingkod sa Kanya. To end this message, I will read Micah chapter 6, verse 8. He has told you, O men, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Sa minsan pang pagpapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang ganitong practice, Panginoon, na aming sisimulan sa amin pong mga tahanan upang ihanda sila sa susunod na henerasyon at sa mundong ito, Panginoon. Kung gaano ka tragic ang sasapitin ng mundong ito at ng mga taong nasa mundong ito. Kaya, Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Humingi po kami sa iyo ng wisdom na mailapat ito sa amin pong mga buhay. Kami man ay nasa bahagi ng pagiging isang magulang o ng isang kabataan. The same application is magkaroon kami ng pamumuhay na kung saan ay iniingatan po namin ang inyo pong mga salita sa amin pong mga puso. At hindi po namin to iniwawaglit sa amin pong mga isipan sa bawat araw at oras na lumilipas. Kaya muli, Panginoon,
Sa iyo po ang kapurihan at ang kapasalamatan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Panginoon po ang kapurihan.